Pagkalipas ng 6 na araw, sa wakas ay nakatayo si Bai sa harap ng abyssal well. Tiningnan niya ang madilim, masamang hukay at kinilala ang mahabang paglalakbay na kinailangan upang makarating dito. Ang patutunguhan ay tila malapit mula sa malayo, ngunit ang pag-abot dito ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ang kanyang mga iniisip ay lumipat sa kanyang nakaraang buhay. Nang una siyang maging demon hunter, ito ang lugar kung saan siya naghanap ng kanlungan. Karamihan sa mga demonyo sa unang layer ng abyss ay natatakot sa lugar na ito at hindi naglakas loob na pumunta rito. Nagpasya siyang magpahinga sandali bago ipagpatuloy ang hamon. Nakasandal sa bundok, binuksan niya ang kanyang system screen upang tingnan ang kanyang inventory. Sinuri niya ang kanyang plano. Sa nakalipas na ilang araw, nakakalap siya ng maraming demon bloodline potions. Balak niyang pakainin ang mga ito sa maskara, na nagpapahintulot dito na sumipsip at pinuhin ang kanilang essence. Ang kanyang bag at secret storage ay ganap na puno ng mga potion na ito. Nagtataka siya kung anong level ng bloodline essence ang masi-synthesize mula sa 10,000 B at C grade potions na nakolekta niya. Ngunit bago siya makapagpatuloy, isa pang presensya ang lumitaw sa malapit. Ang malalim na boses ay nagsalita, na nagpapatunay na isang tao talaga ang nakarating sa abyssal well. Lumabas ang nagsasalita, na nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang cuttlefish demon, isang level 18 submariner, girl 17. Ang kanyang mukha na parang pitang ay matalim at nagbabanta. Nakita ng fish demon ang sitwasyon na nakakaaliw. Nagsasalita sa wika ng demonyo, ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng isang ulat mula sa isa sa kanyang mga tagapaglingkod. Ayon sa ulat, isang tao ang papunta sa abyssal well. Hindi lang iyon, kundi ang parehong tao na ito ay pinuksa ang lahat ng iba pang uri ng demonyo, na nag-iwan lamang ng inferior demons at fallen demons na hindi nagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakakandado kay Bai at kinumpirma niya ang pinaghihinalaan na niya. Ang taong tinutukoy ay nakatayo sa harap niya. Maingat na pinagmasdan ni Bai ang fish demon. Ang isang cuttlefish demon na lumalabas sa unang layer ng abyss ay hindi pangkaraniwan. Ang uri ng nilalang na ito ay hindi nabibilang dito. Kinwestiyon niya ang demonyo sa wika ng demonyo. Hindi nagpapakita ng pag-aalala. Nagtaka siya kung ang mga demonyo mula sa mas malalim na layers ay nasisiyahan sa paglalakad sa mga mas mataas na layers. Sa tuwing sasabog ang abyssal well, tumugon ang fish demon ng walang pag-aalinlangan. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang isang demon prince at inihayag na pumunta siya rito para sa isang dahilan, upang patayin si Bai. Nang hindi nag-aaksaya ng isa pang sandali, binuksan ng demon prince ang kanyang makapangyarihang panga at sumugod ng buong lakas. Ang kanyang boses ay umalingaw sa abyss habang kinokondena niya ang ideya ng isang simpleng tao na nagwawala sa teritoryo ng demonyo. Ang kanyang atake ay mabilis at agresibo, at tila nilalayo niyang tapusin kaagad ang labanan. Iwinagayway ng fish demon ang kanyang trident, at isang surge ng enerhiya ng tubig ang sumabog mula sa kanyang talam. Ang sandata ay nagdadala ng mga kakayahan na nakabatay sa tubig, na nagpapalabas sa bawat tama na dumadaloy tulad ng isang malakas na tide. Inatake niya ng buong lakas, naglalayo na mapuspos si Bai. Isinaaktibo ni Bai ang kanyang Hellfire Armor sa sandaling tumama ang trident. Isang malakas na putok ang umalingaw sa hangin, ngunit nanatili siyang ganap na hindi nagalaw. Nagsalita siya sa wika ng demonyo, kinwestiyon ang titulo ng demonyo bilang isang demon prince. Ang kanyang kuryosidad ay lumalaki habang tinatanong niya kung anong layers lord ang pinagmulan ng demonyo. Tumugon ang fish demon ng walang pag-aalinlangan, inihayag na ang kanyang maharlikang ama ay ang lord ng ika-17 layer. Nang hindi binibigyan si Bai ng pagkakataong magrikto, iwinagayway ng demon prince ang kanyang trident muli, tumatangging bumagal. Sumabog ang kanyang galit habang tinutuya niya si Bai, tinawag siyang walang kwenta dahil umasa sa inferior Hellfire Armor. Hiningi niya na malaman kung kinain na siya ng takot. Umiwas si Bai ng walang kahirap-hirap, hindi nagpapakita ng anumang tanda ng paghihirap. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado habang nagpasya siyang wakasan ang kaiabangan ng demonyo. Isinaaktibo ang muscle reinforcement, gumalaw siya sa isang iglap. Ang kanyang kamay ay humawak sa ulo ng demonyo at sa sobrang lakas, ibinagsak niya ito sa lupa. Ang pagtama ay nagpayanig sa lupa sa ilalim nila. Nang hindi nag-aaksaya ng oras,
Tatlong espada ang lumitaw sa likuran ni Bai, ipinatawag sa isang iglap. Ang kanilang matatalim na gilid ay nagniningning, puno ng isang nakamamatay na aura. Umurong siya ng bahagya at inutusan ang fish demon na tumayo, binibigyan siya ng pagkakataong harapin ang susunod. Nakatayo si Bai sa ibabaw ng bumagsak na fish demon, sinabi niya na ang kanyang maskara ay handa na upang kumonsumo ng isang mahalagang bagay, ngunit ang biglaang paglitaw ng Demon Prince ay nakagambala sa proseso. Ang item sa kanyang inventory ay hindi nasisiyahan. Nang walang pag-aalinlangan, ang tatlong espada na nakalutang sa likuran niya ay gumalaw sa kanilang sarili. Paulit-ulit nilang sinaksak ang fish demon, tumutusok sa kanyang laman ng paulit-ulit. Walang paraan ang Demon Prince upang manlaban. Pinanood ni Bai ang eksena at idineklara na bilang paumanhin para sa pagkaabala, ang bloodline ng fish demon ay magsisilbing appetizer ng maskara. Ang maskara na nasa kanyang pag-aari ay biglang nabuhay. Ang kanyang bibig ay bumukas at isang tunog ng pagkakalampag ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Patuloy na nagsalita si Bai, ipinaliwanag na ang kanyang backpack at inventory ay umaapaw sa mga bloodline potions na nagkakahalaga ng 10,000. Nagpapatuloy ang ingay ng pagkakalampag habang kumakain ang maskara, sumisipsip sa essence ng demonyo. Ang kanyang kuryusidad ay lumalaki. Nagtataka siya kung anong level ng essence ang masisynthesize mula sa napakalaking koleksyon ng mga potion na ito. Isang notification ang biglang lumitaw na nagpapalam sa kanya na nakakuha siya ng isang bagong sandata, Blackwater Trident S-Class. Ito ay isang sandata na may mahabang hawakan na nagpapahusay sa strength at agility, na nagpapataas sa parehong katangian ng dolyar dagdag $25. Ang sandata ay nagtataglay ng isang natatanging kakayahan na tinatawag na Blackwater Depths, na nagpapahintulot sa may hawak na huminga sa ilalim ng tubig at nagbibigay ng dark vision. Bukod pa rito, ito ay may kasamang title strike skill, na naglalabas ng isang malakas na atake na pinalakas ng mga water current. Ang mga kinakailangan sa kagamitan upang magamit ang Blackwater Trident ay isang strength stat na 60 at isang minimum na level na 15. Pinag-aaralan ni Bai ang mga detalye ng sandata at nakita ang kakayahan sa paghinga sa ilalim ng tubig na partikular na kawili-wili. Hindi ito isang bagay na kailangan niya ngayon, ngunit maaari itong maging kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon. Ibinabaling ang kanyang tingin patungo sa abyssal well, huminga siya ng malalim. Sa lahat ng mga balakid na nalinis, wala nang nakaharang sa kanyang daan. Dumating na ang oras upang simulan ang susunod na hamon. Umakyat si Bai sa tuktok at tumapak sa gilid ng abyssal well. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa walang katapusang dilim sa ibaba. Nagsalita siya, alam na habang nakatingin siya sa abyss, malapit na siyang makatanggap ng inaasahang prompt. Bigla, ang madilim na lilang bilog na alon ng liwanag ay nagsimulang kumalat mula sa kaibuturan ng abyssal well. Isang malalim at umuugong na boses ang umalingaw-ngaw sa himpapawid, inuulit ang isang babala. Kapag may tumitig sa abyss, ang abyss ay tumitig pabalik. Hinasa ni Bai ang kanyang pagtuon. Nakakaramdam ng kakaiba, kinilala niya ang sandali at kinumpirma na dumating na ito. Isang notification ang lumitaw sa harap niya, na nagsasaad na, nakita ka nito, isang nilalang na may kakayahan makadama. Isang alon ng pagkabalisa ang humawak sa kanyang dibdib, isang presyon na hindi katulad ng anuman bago pa man. Nag-isip siya tungkol sa takot na gumagapang sa kanyang puso. Ang pakiramdam na ito ay hindi maiiwasan kapag hinarap ang tingin ng abyss. Ang kanyang mga instinct ay sumisigaw sa kanya na umurong, ngunit alam niya na ang pag-atres ay hindi isang opsyon. Kung aalis siya ngayon, nangangahulugan ito ng agarang pagtanggi, isang permanenteng pagkabigo na walang pagkakataong subukan muli. Isa pang notification ang lumitaw na sinusuri pa siya. Kinumpirma nito na ang kasalukuyang level ni Bai ay 10. Ang kanyang mga iniisip ay lumipat pabalik sa kanyang nakaraang buhay. Maraming level 10 na mga henyo, maging mga disipulo ng mga legendary powerhouses, ang umabot sa puntong ito at nabigo. Ang ilan sa kanila ay mga bihirang prodigies na nagawang makayanan ang tingin ngunit hindi nakalabas ng buhay. Mas maraming notification ang lumitaw na naglalantad ng kanyang kasalukuyang estado. Nakita nito na hindi pa siya nakakapag-advance ng kanyang klase. Nakita nito na wala siyang bloodline. Nakita nito na wala siyang kagamitan na mas mataas sa grade S.
Nakita nito na kulang siya ng pansamantala at malakas na panlabas na boosts. Nakita nito na ang lahat ng pag-aari niya ay kinita ng kanyang sariling mga kamay. Nakita nito na ang kanyang lakas ay pag-aari niya lamang. Nakita nito na mayroon siyang sapat na kakayahan upang kontrolin ang kanyang sarili. Nakita nito ang iyong pangalan. Nakita nito ang iyong takot at pagkamuhi. Ang Abyss ay nagpapatuloy sa kanyang tahimik na pagmamasid, nakakandado sa kanya na may isang mapang api na puwersa. May isang bagay na pinipindot siya, na bumibigat sa kanyang buong katawan. Isang malalim na pagod ang pumasok na parang isang hindi nakikita puwersa ang nagdudurog sa kanyang mismong pag-iral. Isang bagong notification ang lumitaw sa harap ni Bai, na nagpapatunay na natutugunan niya ang mga kinakailangan. Inanunsyo ng sistema na ang daan patungo sa Abyss Trial ay magbubukas na para sa kanya. Kung matagumpay niyang makumplito ang pagsubok, matatanggap niya ang SSS Great Abyss Overlord Class Advancement Scroll. Ang scroll ay ibibigay sa kanya bilang challenger, tinitiyak na walang ibang makakaangkin nito. Nanatiling matatag si Bai, hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. Kinilala niya ang hamon at inihanda ang kanyang sarili para sa kung ano ang nasa unahan. Isa pang notification ang lumitaw, nagtuturo sa kanya na tumalon sa Abyssal Well upang simulan ang pagsubok. Nagbabala ito na ang pag-atras ay ituturing na permanenteng pag-abandona, ibig sabihin ay walang pangalawang pagkakataon kung tatalikod siya ngayon. Nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras, nangako siya sa desisyon. Sinabi niya sa kanyang sarili na walang pagtalikod at pagkatapos ay tumalon sa abyss. At habang bumabagsak siya, isang bagong notification ang nagbalangkas ng mga kondisyon ng pagsubok. Kailangan niyang talunin ang level 10 projection avatars ng bawat Demon Lord sa bawat Abyss layer sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon. Para sa bawat na kumpletong layer, makakatanggap siya ng pahinga mula 1 minuto hanggang 1 oras bago magsimula ang susunod na hamon. Kung ang isang layer ay walang kasalukuyang Demon Lord, ang projection ng nakaraang Lord mula sa layer na iyon ay ipapatawag sa halip. Ang kanyang status ay ganap na ibalik bago ang bawat labanan. Ang lahat ng mga item at skills ay i-reset ang kanilang mga cooldown. Ang lahat ng kagamitan ay aayusin. Nagpatuloy siya sa pagbagsak ng mas malalim sa Abyssal Well. At habang ginagawa niya, pinoproseso niya ang impormasyon. Ang buong reset sa mga cooldown ay partikular na makabuluhan. Kahit na ang mga item na may napakahabang cooldown, tulad ng Time Hourglass, na nangangailangan ng higit sa 70 taon upang mag-recharge, ay magiging handa na gamitin muli. Ang walang katapusang pagbaba ay nagpapatuloy, hinihila siya patungo sa hindi kilalang kailaliman ng Abyss Trial. Sa sandaling malapit ng tumama si Bai sa hukay, isang biglaang notification ang lumitaw, na kumikislap sa pagkaapurahan. Isang error message ang pumuno sa kanyang paningin, na nagsasaad na ang trial challenger ay hindi maaaring ibalik sa kanilang peak state. Ang kanyang isip ay tumatalas, nakakaramdam ng isang bagay na mali. Agad siyang nagrikto, umaasa na walang hindi inaasahang mga komplikasyon ang babangon mula rito. Ang bagong notification ay sumusunod, nagpapakita na ang kanyang return to the past skill ay isa aktibo. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa anumang punto sa nakaraan, ngunit sa gastos ng pag-burn ang lahat ng nakuha sa nawawalang timeline. Kinumpirma ng sistema na ang natitirang cooldown time ay nakalock pa rin sa 72 taon, 6 na buwan, at 7 araw. Hindi tulad ng iba pang mga kakayahan, ang skill na ito ay hindi maaaring mabawasan ng cooldown nito ng anumang panlabas na epekto, maging sa pamamagitan ng skills o kagamitan. Mabilis na napagtanto ni Bai kung ano ang nangyari. Ang Time Hourglass ay automatikong lumitaw na hindi apektado ng Abyss Reset Mechanics. Tila kahit ang Abyss ay hindi maaaring baliwalain ang mga paghihigpit na inilagay sa natatanging kakayahan na ito. Ang kanyang mga iniisip ay nagmamadali habang isinasaalang-alang niya ang kanyang mga opsyon. Kailangan niyang magpasya ng mabilis kung ano ang kanyang susunod na hakbang bago siya makapagrikto. Mas maraming notification ang nagsimulang bumaha sa sistema. Ang bawat isa ay kumikislap ng parehong error message ng paulit-ulit. May isang bagay na malinaw na mali sa proseso. Bago pa man siya lumapag, isa pang notification ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, ang Return to the Past skill ay muling nag-activate, ngunit may mahalagang pagbabago.
Sinasabi na ngayon ng sistema na maaari pa rin siyang bumalik sa anumang punto sa nakaraan, ngunit pagkatapos lamang na makapasok sa Abyss Well. Bukod pa rito, ang paghihigpit sa cooldown ay ganap na inalis. Sa sandaling iyon, ang Trial Challenger status ay ganap na naibalik, at ang pagsubok ay opisyal na nagsimula. Sa wakas ay lumapag si Bai ng may malakas na kalabog. Pinatatag ang kanyang sarili, isang mabilis na pag-scan ng kanyang status ang nagkumpirma na ang lahat ay bumalik sa normal. Nang may ginhawa, kinilala niya na ang cooldown ng Time Hourglass skill ay ganap na nawala. Ngayon na ang kanyang mga kakayahan ay ganap na naibalik at walang natitirang issue, ang pag-clear sa Abyss Trial ay hindi na tila isang hamon. Nagsimula ang pagsubok at sa loob ng ilang sandali, isang level 10 inferior demon lord na nagngangalang Buck ang lumitaw sa harap ni Bai. Ang Demon Warrior ay may dalang espada sa kanyang likod, handang lumaban. Isang notification ang nagsasaad na walang mga espesyal na kondisyon para sa layer na ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po.